Basahin po natin ang Romans chapter 12 verse 1 to 2. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve God's will is His good, pleasing, and perfect will. Tayo pong lahat ay yumukot, manalangin. Panginoon, salamat Lord sa iyong salita. Habang kami po ay nakikinig ngayon, Lord, ihanda mo po ang aming puso at baguhin mo po ito kasama ng aming isipan at hayaan mo po na hindi lamang makapakinig po kami, kung hindi mabago at lumago po kami sa iyo. Bilang isang pamilya, Lord, magsasama-sama po kaming mag-umapaw sa iyong pag-ibig sa pangalan ng Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. So for the last 3 weeks, pinag-usapan po natin ang holy moments. Dito natunghayan po natin na sa mga interruption pala, sa mga akala nating sagabal, ay nagiging daan ng Panginoon para ibigay yung blessing niya for us. Hindi lang sa interruption, ganun din po, lalong-lalo na sa mga failure. Ang treatment natin sa failure lagi ay parang huli na, parang wala ng pag-asa, parang wala ng pagkakataon na makabawi muli. But minsan, pero hindi nga minsan, madalas, inaalaw ng Lord na mag-fail tayo, hindi para parusahan, hindi para mahirapan, kung hindi i-redirect tayo kung ano talaga yung dapat nating nilalakaran. Inaalaw ng Lord na mag-fail tayo in our perspective dahil higit na kailangan na mas makita natin na malinaw yung daan na tinatahak natin kasama ang ating Panginoon. And last week, natutunan natin na walang ibang higit na mas masarap sa pakiramdam ay ang ma-encounter ang Panginoon. Amen? Hindi araw-araw na i-encounter ang Lord. Hindi linggo-linggo na i-encounter ang Lord. There are certain time in our lives na minsan bilang pa sa kamay na ni-encounter natin na buhay ang Diyos. Amen? And kung titignan po ninyo, may mga holy moments sa buhay po natin na hindi lang basta yung mga failure, hindi lang yung mga iyakan, hindi lang yung kilig, hindi lang yung presensya ni Lord, hindi lang yung mga blessing, kundi minsan yung totoong holy moments ay nagsisimula po pag tayo ay binabago. Amen? Sabi mo nga, binago ni Lord. Yung hindi lang tayo na-bless sa service, hindi lang tayo na-bless sa worship, hindi lang tayo na-inspire, kung hindi lalabas tayo lagi na may bagong puso pagkatapos ng mga gawain. Amen? So sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba ang magpabago? Dahil ang tunay po na holy moment ay nagdadala ng pagbabago. Maybe this month, last few months, you've felt God move in your life. Nag-worship ka, naramdaman mo ang presensya niya, nanalangin ka, nakita mo ang kanyang kamay, and yung quiet moment na yon, it became your holy moment. Because God doesn't want to touch you. He wants to transform you. Di ba laging panalangin ng Lord, hipuin mo ang aking puso. Hipuin mo ang aking isip. Hipuin mo ang aking pagkatao. Hindi lang gusto ng Panginoon na hawakan ka. Ang gusto ng Panginoon ay baguhin ka ng naaayon sa kanyang nilikha. So our last topic right now is holy transformation. Everybody say, holy transformation. Holy transformation happens when God's presence changes not just your moment, but your mindset and your lifestyle. Sino dito yung na-bless kanina sa worship? Sino dito yung talagang naramdaman mo, nag-uumapaw ang pag-ibig ng Lord? Sino dito yung pag uma-attend ka every Sunday, pagkatapos empowered ka? Amen? But true transformation, it's not about being inspired. True transformation, it's not about being strong right at this moment. Dahil ang totoong transformation, it will last. Kaya nagtataka tayo, empowered na empowered ka naman, sobrang recharge na recharge ka nung Sunday, kinaman diyan. Parang hindi ka nag-church ng isang buwan, yung pakiramdam mo. Talunan agad. Amen? Sino dito nakakaramdam niyan? Amen?
naniniwala po ako na hindi lang kayo pinapunta ng Lord dito para makapakinig lang ng salita, kundi mapakinggan ng salita para mabago sa pamamagitan ng pakikinig ng salita niya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, handa ka. Dahil babaguhin ka ng Panginoon. Sabi mo naman sa katabi mo, ikaw din. Alam niyo po ba, there's one character in the Bible, medyo famous po to, si Zacchaeus. Everybody say Zacchaeus. Si Zacchaeus ay famous dahil siya po ay maliit na tao. Amen? Basahin po natin sa Luke chapter 19 verse 1 to 10. Basahin ko lang po muna. Jesus entered, just to give you context, medyo famous na po si Jesus dito. Everybody say famous. Madami na po siyang followers. Every time kada post niya, millions na agad yung naka-views. Na-monetize na siya. Pero dinodonate niya. Si Jesus yun eh. So, famous na po siya. Ibig sabihin, saan man siya mapunta, naririnig na po kung sino at ano yung kamanghamanghang ginagawa ni Jesus. Si Zacchaeus, nung narinig niya na papunta sa Jericho, dadaan sa Jericho si Jesus, hindi siya nag-atubili na magsayang ng oras para ma-encounter niya si Jesus. So ito po yung sabi sa verse 19. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there named by Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Siya po ay mayaman. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, everybody say short. He could not see over the crowd, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him since Jesus was coming that day. Umakyat po siya sa puno para meron siyang matungtungan. When Jesus reached that spot, so papunta siya dyan, nakita siya sa puno, sabi ng Panginoon sa kanya, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Mananatili ako sa inyong bahay ngayon. So he came down at once and welcomed him gladly. In verse 7, all the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner? Sabi ng mga tao. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, after po nila kumain, Lord, look, Lord, here and now I gave half of my possessions, kalahati po ng meron akong ari-arian, to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Then Jesus says in verse 19 to 10, Jesus said, today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and save the lost. So, himayin po natin. Kung titignan po ninyo sa storyang to, ano po ba yung holy encounter ni Zacchaeus? Yun ay nung narinig niya si Jesus ay papunta, dadaan sa Jericho. No? Kung titignan niyo po si Zacchaeus ay isang tax collector. Hindi po siya just a tax collector. Siya po yung chief tax collector. Amen? Ibig sabihin, nung panahon po na yon, siya po ay Hudyo, pero galit ang kapwa niya sa kanya dahil ang kinukunan niya ng buwis ay kapwa niya, Hudyo. Tapos yung buwis na yun napupunta po sa Roman Empire. Amen? Kaya po sa mga tax collector, ang tingin sa kanila ng kapwa nila, ng kababayan nila, traidor. Everybody say traidor. Kaya marami po ang taong galit dahil ang tax collector, sabi nila, ay mapangsamantala. And to be honest, sabi nga dun sa nabasa natin, this man is a wealthy. Mayaman po siya. Eh sino ba namang hindi yayaman? Yung simpleng tax collector nga. Ikaw pa, chief ka? Si Vanessa, tax collector ko. Magre-report yan sa akin. Siyempre may kaltas na yan. Pagdating sa akin, may kaltas din ako. Kaya nga po, ang napupunta sa mga ghost project, ay sa mga... So, nakikigets nyo kung ano yung nararamdaman ng mga tao that time? Tapos narinig nila, nung dadaan na si Jesus, so sinabi ni Jesus, Zacchaeus, baba ka dyan, dahil mag-i-stay ako sa house mo, makikakain ako doon. Let's have a fellowship, let's eat together, and then I will stay at your house. And that moment, lahat po ng tao, tulo, kiniklaim na that He is the Son of God. Kiniklaim niya that He is the Messiah. Tapos kakain siya sa bahay ng taong makasalanan. Amen? Nagigets niyo kung paano pwedeng mag-doubt ang mga tao dahil ang kanilang fina-follow. Nagigets niyo? Sino dito yung may mga fina-follow kayong mga content creator? Amen? Meron, di ba?
Yung, ang ganda-ganda ng tingin natin sa pag nakita mo, ganyan pala ugali niyan. Di ba? Look, akala ko ba famous to? Akala ko ba teacher siya, great teacher siya, tapos ngayon, kakain siya kasama ng makasalanan? Pero that moment ay hindi po naging hadlang. Dahil hindi lang dadaan si Jesus sa Jericho, sinadya po talaga siya. One of the great moment of Zacchaeus, holy moment of Zacchaeus, hindi niya kilala si Jesus eh. He heard it by name, pero nung pagdating sa spot kung saan nakataas yung nakapatong siya sa puno, sabi ng Panginoon, Zacchaeus, come down. Hindi niya sinabing tax collector, come down. Hindi niya sinabing pornography addict, come down. Hindi niya sinabing magnanakaw, come down. Hindi niya sinabing judgmental, come down. Jesus called Zacchaeus by his name. And God is calling you right now by your name. Hindi kung ano yung label ng nakaraan mo. Hindi kung ano yung kasalanan mo. Hindi kung saan ka nagkulang. Hindi kung saan ka nagkamali. Dahil sasadyain ka ng Panginoon, sasabihin niya, Rap, come down. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pero kung titignan nyo on the point of view of Zacchaeus, hindi lang basta famous si Jesus sa kanya. He heard Jesus. Pero hindi lang dahil para makiitsoso. Hindi lang para makachismis kung totoo ba. Milyonaryo si Zacchaeus. Tapos umaakyat ng puno. Pwede na niya naman sabihin, Sister Jen, i-book mo yung, yung grab a chopper. Jesus, andito ako sa helicopter. Di ba? Pwede naman siya magpabuhat sa mga guard niya. But it shows how desperate he is. Where is your desperation to see Jesus? Ano yung willing kang akyatin para makita si Jesus? Nang hindi mo iniisip kung mapapahiya ka, kung madudumihan ka, kung mahihigad ka, kung masusugatan ka, wala kang pakialam. Ang problema kasi, nahihiya na tayong ibaba yung sarili natin. Nakakahiya, ganito itsura ko, tapos papakyatin mo ako sa puno. Nakakahiya, kilala akong ganito. Nakakahiya, may titulo ko. Nakakahiya, kilala tayong marangya. Pero walang hiya pala. Nagigets nyo? How desperate Zacchaeus? And his desperation shows na talagang ang sarap lang eh. When you are desperate, God is really intentional. Gusto ng Diyos makita kang desperado. Hindi yung nakikita kanyang desperado para sa kanya. Para sa iba. Para sa mga taong hindi mo deserve. Para sa dreams na hindi mo naman deserve. Sa mga pangarap mo na mas higit, na mas mataas ang pangarap niya. Sometimes we are too desperate on things na akala natin yun yung totoong pagpapala. But the true blessing is having a desperation heart to be with Jesus. Because if you are desperate, He is intentional. Hindi siya magdadalawang isip na lalapit siya sa'yo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. That is His holy moment eh. Pero alam niyo yung totoong holy moment? Anong verse yun? Basahin po natin sa verse 8. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now. Hindi ko alam kung paano naging fellowship. Siguro after na nang kumain, nakapag-share si Jesus, nakapagturo si Jesus, and then, na-encounter niya eh. Nakita niya yung failure niya. Nakita niya yung interruption sa buhay niya. And then nakita niya yung holy encounter with Jesus. Dahil sa totoong holy moment, may transformation. Anong nangyari? Sabi niya, Look, Lord, here, kalahati ng ari-arian ko ay ibibigay ko sa mahihirap. At kung sino man ang naloko ko, ibabalik ko ng 4 na beses. From greedy to generous. From selfish to surrender. Because the true holy moment,
transform you. Pwede tayong mag-plastic eh. Every Sunday pupunta tayo dito suot-suot ang damit na Kristiyano. Pero pagdating ng Monday, nga. Have you ever felt na parang nagiging routine? Na parang nagiging tradition? Na bakit parang paulit-ulit? Bakit parang walang growth? Amen? Hello? Sabi mo sa katabi mo, ready ka ba? Disclaimer po, ang mga pastor po sa OC ay hindi nagpapatama. Pero kung kayo ay tatamaan, magalak dahil may tinuturo ang Panginoon sa iyo. Amen? Kagaya po ni Zacchaeus, merong pagbabago sa kanyang buhay. Dahil ang tunay na holy ay yung may transformation. Hindi lang na-bless every Sunday, kundi may nabago sa puso. Kasi at the end of the day, suot-suot mo yung pagiging Kristiyano mo every Sunday. The question is, sino ka pagdating ng Monday? Sino ka pagdating ng Tuesday? Ano ka pagdating ng Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday? Gagawin ko lahat ng gusto ko. Hihingi na lang ako ng sorry sa Sunday. Ginawa nating parausan ang linggo. But the true transformation, it happens hindi sa Sunday. Nangyayari siya every day, every hour, and every minute. Amen? Kagaya po ni Zacchaeus, God also want to move us in our lives from being conformed to being transformed. Lahat po tayo pinanganak sa isang pamilya na merong kultura. Merong iba't iba po tayo ng upbringing. Iba't iba ng klase ng pagpapalaki. Depende kung anong lahi mo. May taga Mindanao, may Bisaya ka ba, or Ilocano ka, or Tagalog ka ba. Iba-iba. Amen? At kung ano yung nakasanayang nating environment, yun yung nagiging kalakihan natin. Amen? Kagaya po ng babae na to na na-encounter ng Lord so well. This is the Samaritan woman. I know you know the story of the Samaritan woman. Before po, kung titignan nyo yung Samaritan woman, she was known for her past. Kilalang kilala po siya sa kanilang buong lugar na maraming naging asawa. Tingin sa kanya ng mga tao marumi, makasalanan. So wala po ni isa ang gustong lumapit sa kanya. Kaya ang nangyayari po noon, mga tao, syempre pag di ba? Pag nasa klase kayo, magpapaalam kayo, may I go out? Ang dami niyong lumalabas, di ba? Masarap nang sama-sama eh. Di ba? Ma'am, may I go out? Isa lang nagpaalam, 5 yung lumabas. Di ba? Ganon din po nung panahon na yun. Syempre, sabay-sabay sila mag-iigib sa well. Pero yung babae po, hindi maaga umiigib. Tuwing tanghali po siya umiigib. Para ano? Para mabilad sa araw? Hindi po. Para maiwasan niya yung mga tao. Ganun po yung kahihiyan na kanyang binibitbit. Ngayon, na-encounter niya po ang Panginoon, humingi ng tubig sa kanyang Diyos. So, nagtataka siya, bakit mo ako kinakausap? Kasi nung panahon po na yon, ang mga Hudyo at ang mga Samaritano ay magkaaway po. Hindi po sila good term. Hindi mo ako pwedeng kausapin. Magkaiba tayo ng lahi. Sabi sa kanya ni Jesus, bigyan mo naman ako ng tubig. Pag binigyan kayo, wala kang lagayan. Sabi ng Panginoon sa kanya, whoever drinks the water I gave, never thirsts again. Anong klaseng tubig yung meron ka? Pero alam niyo po ba nagpabago sa babae? Sabi niya, alam ko kung ano ang mga kasalanan mo. Yung kinakasama mo ngayon, hindi siya yung totoong naging asawa mo. At ito yung pangalan ng asawa mo nung una. At may 5 pa. Hindi niya naman alam din, all of the sudden, and then, nung nakita niya na, you are the true Messiah, no, ang sinasamba ng inyong lahi, ako ang kasagutan. Yung nagdig ng well na to, ako ang sinasamba. Yun yung isa sa nireveal ng Lord that I am. Doon niya nireveal sa babae na siya ay Diyos. Ang resulta, natakot ba siya? Ang resulta, tumakbo po siya. Iniwan niya yung jar niya. Tumakbo siya at nagsisigaw, "Come! See a man who told me everything I ever did." Hindi sinabi sa kanya ng Lord, pinapatawad na kita, mahal kita. Ang sinabi sa kanya ng Lord,
Ito ka. Because sometimes the true holy moment, pag pinakita sa atin ng Lord yung totoong kapangitan natin. Kasi hanggat hindi mo nakikita yung totoong kapangitan mo, hindi ka luluhod sa paanan niya. Hindi ka magsisisi sa mga kasalanan mo. One thing about the Samaritan woman, meron siyang goal to fetch water. Pero nung na-encounter niya si Jesus, hindi siya nag-alinlangang iwan yung jar. Hindi siya nag-alinlangang iwan yung goal. Nagtatatakbo siya, hindi niya alam kung tatanggapin ng tao ang mensahe niya. Wala siyang pake. Kasi yung totoong transformation nangyari nung na-encounter niya ang Panginoon at nagsisigaw siya sa buong kabasaan, sa buong katuparan na ang Diyos ay buhay at totoo na walang ibang makakapagligtas sa atin kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Come and see, I met this God. Ganun siya sa ka-proud. Walang unstoppable. Walang makapigil sa kanya. At sa sobrang kulit niya, sa sobrang eager niya, sigaw lang siya ng sigaw. Siyempre, kilala siya. Yung iba na curious. Iba-iba yung ano yun. Hindi naman agad na, totoo kaya yun. Curiosity sila eh. May curious silang bit-bit. Pero dahil sa na-encounter ng babae ang Panginoon, nagkaroon ng transformation sa kanya. Hindi niya kinahiya. Wala na siyang paki kung ano yung nakaraan niya. Basta ang importante sa kanya, maibahagi niya ang Panginoong Hesukristo. Wala siyang paki kung i-reject siya. Wala siyang paki kung tatanggihan siya. Wala siyang paki kung tatawanan siya. Basta ang importante sa kanya, mabahagi niya ang Panginoon. Anong resulta? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Anong naging resulta? Dumating ang maraming tao. Sabi pa sa kanila, pwede ba kayo magstay dito for how many days pa? We want to hear more of your word. You have your goal. You have your appointment. You have your past. You have your mistakes. May karumihan tayo. Pero hindi pa ba enough na ma-encounter mo ang Lord? Para iwan mo lahat. Para lang ipagsigawan ang kanyang kabutihan. Para lang ipagsigawan ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. I don't know kung ano yung mahad lang. Siguro nahihiya kang umakyat ng puno dahil baka naka-heels ka eh. Lord, nakadress ako eh. Lord, manager kasi ako. Lord, marami akong ipon. Sa bahay na lang ako sa terrace, may veranda kami. Because true transformation is when we became desperate. Ang nangyari sa babae, from hiding to declaring. From ashamed to anointed. Hindi ko po alam kung ano yung nakalipas ninyo. Hindi ko alam kung ano yung mga mistakes, mga pagkukulang na meron kayo. Pero isa lang po ang alam ko. God wants to encounter you because God wants to transform you. From being broken sa kanya nakalipas to beautiful purpose. May magandang purpose ang Lord sa'yo. Pero kailan? Kailan mo ipang sisigawan? Ang dami ng beses na sinabi ng Lord sa'yo, bitawan mo na yung jar. Kasi hindi naman talaga yan yung purpose mo. Ang purpose mo ay ma-encounter ako so I can transform you to be a vessel for the lost. To be a vessel for the lost. Hanggang kailan mo kikimkimin ang pagiging Kristiyano mo? Ang hirap kasi sa atin. We get inspired every Sunday. Amen? Lalo na kung favorite song nyo pa yung kanta. Intro pa lang, luluhod ka na. Tapos pagkatapos niya ng iyak, thank you Lord. Di ba? Salamat Lord, naramdaman kita. Tapos ang ganda pa ng preaching, powerful. Tapos may altar call pa. Wow, grabe.
Grabe, pastor, grabe para ako nasa cloud nine. Kinabukasan, kamusta ka na? Ano, ramdam mo pa rin ba presensya? Ay, naku, pastor! Pag uwi ko pa lang kagabi, wala pang nagsasaing. Naiwan yung hugasin, yung mga labahan, nakakalat. Tapos, bayarin na, wala pa rin pong binibig. Ang lugar po na to ay hindi para usan ng kasalanan. Hindi ka nandito dahil gusto lang bawasan, dahil nagkamali ka last Friday. Ang dami mong minura. Na-click mo na naman yung link. Ang dami mong sinaksak sa isip mo. Ang dami mong tinaguan ng mga naniningil sa'yo. Ang simbahan po na to ay hindi lang magbawas ng kasalanan. Kaya nagtataka? Hindi ka nagtataka? Lord, ilang taon na? Bakit parang walang nangyayari? Bakit pa ulit-ulit? Kasi ang totoong transformation ay hindi ka lang na-bless. Dapat may nagbago sa isip mo at puso mo. Sino dito yung parang, alam mo, pupunta ka dito, Happy Sunday, tapos okay na, unang masaya pa. Tapos may testimony, tapos may mga ilang pakulo, tapos worship song, praise song, paborito natin, tapos ano na tayo, preaching, tapos mag-altar call, tapos magbe-benediction, tapos all glory, see you next Sunday. Una, excited ka eh. First month, ang saya-saya mo, ang aga-aga mo pa lagi, active na active ka pa. Second month, ganun pa rin. Third month, medyo nalilate ka lang ng konti. After 6 months, kailangan mo nang i-follow up. Kailangan ka ng paalalahanan. After a year, kumusta na kaya si sister? Kumusta na kaya si brother? We became too familiarized. It became tradition. Nagiging cycle. Nung una, you stay because you inspired. Dahil pakiramdam mo, ito na yung chance mo. May hope. Praise God. Pero, inspired ka lang eh. Hindi po pwedeng inspired ka lang, pero hindi ka matatransform. Dahil pag na-inspired ka, you allow the Holy Spirit work in you every day, every hour, every minute. Na kahit, lalong-lalo na pag wala ka sa simbahan, ay ikaw ay lumalakad na Kristiyano. At hindi ka matatransform kung hindi ka mabuborn again. And being born again is every day. This is not a religious way. Kahit anong luhod mo mula dulo ng pag-asa papunta dito, kahit anong palo mo sa likod mo, kahit magpapako ka sa krus, kung pagkatapos din naman yun ay babalik ka sa dati mong gawa, baliwala. Ano pong sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Ibig sabihin, kailangan tayo po ay magbago. Kasi kung magpupunta lang tayo dito, para lang magbawas ng kasalanan, wala tayong pinagkaiba sa ibang relihiyon. Dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Buhay ba ang relasyon ninyong dalawa ng Panginoon? Ang tanong. O magaling lang tayong makipag-usap sa Kanya pag Sunday? Hello? The world will always try to mold you. Kagaya nga ng sabi ko kanina, tayo ay lumaki sa isang pamilyang may nakagisnang kultura. Yun din yung na-adapt natin. Sa paligid natin, kung sino yung lagi natin kasama, nagiging ganun din tayo. Sabi nga, di ba, ano yun? Show me who your friends are and then I will tell you who you are. Ngayon, iba na. Show me your post in your social media and I'll tell you who you are. Yung ang galing natin maging Kristiyano pag Sunday, tapos kung ano-anong pinagpo-post mo,
pagdating Monday to Saturday. Kung ano-anong mga link, yung hinihingi mo sa tropa mo, sa GC nyo, ano yan? Dati nauso pa nun yung pastor yung source nila, di ba? Code name po sa mga source nila, pastor. Imagine that. Ngayon, ano na ba yung mga ano ngayon? Share the sauce, mga ganyan, di ba? Diyan tayo magaling. Amen? So kung ano yung madalas na pinopost natin, sabi nga nila, yun na daw tayo talaga. Kaya siguro ayaw niyo akong i-add sa Facebook. Makita ni Pastor, ganito ako. The world will always mold us. We are part sa pattern. Kasi nasa mundo tayo Pansinin niyo kung ano yung trends. Ang bilis magpalaganap ng trends ngayon, ng mga trending. Kung ano yung standard, yung pressure. Pero pagdating kay Lord, gusto niya pong i-transform tayo, hindi i-conform. Amen? Ano bang ibig sabihin ng conform? Conform means you're shaped by the world. But transform means you are changed by the Word. Conform means you are shaped by the Word. Transform means you are changed by the Word. Amen? Parang clay. Sino na po nakapaglaro ng clay dito? Amen? Di ba yung clay, hindi naman mamomold yan ang sarili niya? Di ba? Yung clay, hahawakan mo yan, bibilugin mo muna, tapos ano mo talaga siya, i-form mo siya kung ano yung gusto mong form niya. Minsan lang, hindi lang talaga tayo artistic. Yung tiger nagmumukhang mukhang pusa minsan. Di ba? Pero what I'm saying, yung kagaya ng clay, kung sino yung humahawak sa'yo, yun yung naghuhugis sa'yo. Kung ang mundo ang humahawak sa'yo, ang isip mo makamundo. Ang gawa mo makamundo. Worldly yung pananalita mo. Pero kung ang Diyos ang humahawak sa'yo, magiging Christ-like ka. Kaso ang problema, si Lord laging, Lord, hawakan mo lang ako pag Sunday. Huwag kang makikialam sa akin pag Monday to Saturday. Buhay ko to. Hindi naman ikaw yung nagbabayad ng bills ko. Hindi naman ikaw yung kailangan mag-settle ng mga problemang meron ako. So diyan ka lang, kita na lang tayo every Sunday. Sabi po sa sa Romans chapter 12, yung binasa natin, be transformed by renewing your mind. Ibig sabihin, ang pagbabago po ay magsisimula sa isipan. Transform begins inside out, not outside in. Hindi po pwedeng mukha kang banal, pero yung puso mo ay hindi ka banal-banal. Magsisimula lagi ang pagbabago sa ating isip at ang ating puso. Dahil ang totoong pagbabago, pag nagsimula yan sa isip at sa puso natin, mag-overflow yan sa pagkatao natin. Mahal na mahal mo ang Lord. Dakilang sarap, Lord, magpuri. Ang dami mong revelation sa akin. Grabe, gagawin ko to, Lord. Grabe, surrender na surrender ko. Mahal na mahal talaga kita, Lord. Ramdam na ramdam kita. Salamat sa akap. Pero hindi mo man lang mapatawad yung kasama mo dito. Hanggang ngayon, galit ka pa rin sa kapwa mo. Galit ka pa rin sa kasama mo sa ministry. Galit ka pa rin sa kapatid mo. Galit ka pa rin sa asawa mo. Galit ka pa rin sa pamilya mo. Ano sabi ng Panginoon? Kung kayo ay sasamba at mag-o-offer sa akin, pero may kagalit kayo, hindi kayo maayos ng iyong kapatid, umuwi ka, makipag-ayos ka muna sa bumalik at maghandog sa akin. Hindi tinatanggap ng Panginoon ang worship natin. Kasi kahit gano'ng kataas ang taas ng kamay mo, kahit gano'ng iyak at luhod mo, kung ang puso mo may mali, hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon yan. Kaya maging maingat tayo. Dahil ang totoong pagbabago, sinisimulan ng Lord sa puso. Kahit gaano ka magmukhang banal sa pananamit mo, kung yung ugali mo hindi nagbabago, baliwala. Hindi po pwedeng ang galing natin pag nasa loob ng simbahan, pero basura yung ugali natin sa labas.
Kaya kung gusto po nating mabago, hayaan yung Lord ang kumilos sa buhay natin. Kasi kung dati ang mindset mo na hanggang dito na lang ako, wala nang mangyayari sa akin. Pero pag binago ka ng Lord, ang mindset mo, may plano si Lord sa akin. Pag nasa hangganan ka na, hindi mo nakikita yung dulo eh. Pag dinalagay ka ng Lord sa dulo na parang, hanggang dito na lang ako. Hindi. Pag na-renew yung mind mo, Lord, may plano ka. Amen? Kung dati ang isip mo, lagi ka nang nawawalan ng pag-asa. Parang hopeless ka lagi. Inspired ka every Sunday. Pagdating mo ng Monday, mukha ka na naman talunan. Di ba? Pastor, alam mo, may mga nakakamusta ako dito. Minsan, Pastor, maraming salamat sa buhay po ng mga tao at naglilingkod sa simbahan na to. Grabe pong pagpapala, na kalakasan po ang mga narinig namin, ang mga naramdaman namin. Yung mga yakap pa yan. Kinamusta ko, kinabukasan, kamusta na kapatid? Ay naku, Pastor, hindi ko alam bakit ganito na lang yung buhay ko. Parang kahapon lang ang victorious na victorious ka. Kasi hindi na tayo makaalis sa pattern. Takot tayo. Sinasabi ng Lord sa'yo, huwag kang matakot. Ang gusto kasi natin, instant. Dahil kinakain ka na ng sistema uli ng mundo, nawawala ka na naman sa Panginoon. Hindi kasi, Pastor, kabisado namin ka. Alam niyo po ba, kahit si Pastor Rene, si Pastor Pete, excited pa rin po yan magsimba. Kung kayang-kaya lang ni Pastor Rene, talagang laging nandito yan. Kung kaya lang din lagi ni Pastor Pete, laging nandito yan. Walang excitement. Bakit? Kasi walang pagbabago. Ma-excite kayo pag may mga big event lang? Pag may mga celebration lang? No. Huwag niyong idikit yung excitement, yung joy ng paglilingkod dahil merong tayong mapapala. Ako hindi po ako excited today dahil lang Pastor's Month. Hindi ko nga alam na may mga pag-gift kayo eh. Unang-una excited ako kasi tutugtog uli ako ng gitara. Una yun, bago uli yun. Pangalawa, nakikita ko yung asawa ko. Galing mag-bass, palakpakan natin ang Panginoon. Nabasa niyo po ba yung status ng post niya? Hindi niya, friends. Mga pastor, double check nga natin. Sino yung mga... Add nyo nga yung mga pastor nyo. Challenge ko nga sa inyo. Add nyo nga yung mga pastor nyo. Alam niyo po, natutuwa po ako sa aking asawa kasi nasa singing naman talaga yung gift niya. Kung napansin niyo po nung mga nagdaang linggo, ang tumutugtog minsan, nung may isa pang beses, acoustic lang tayo. Tama? Acoustic lang tayo. Kasi talagang, pero kung mapapansin nyo ngayon, puro mga pastor yung tumutugtog. Napansin nyo po ba? Alam nyo po ba? Laging may ginagawang bago ang Lord. Nagkaroon man ng challenges, hindi namin tinignan na challenge yun. Pinakita sa amin ng Lord na it's opportunity for us to level up. Hindi marunong tumugtog ng bass si Pastora Nika. Nagagalit nga ako, pinapayaan niya yung string na kalabit lang eh. Pero alam niyo po ba, dahil sa intentionality niya, dahil sa gusto niyang matuto, dahil hindi siya nananatili sa paulit-ulit lang, dahil alam niya may ginagawa araw-araw ang Diyos. Magigising ako 6:37, wala na siya sa tabi ko. Wala na siya sa tabi ko. Maririnig ko po yan, nakabukas na yung TV namin, nagpapatugtog kung ano yung line-up sa Sunday. Monday pa lang sinesepara na po niya. Amen. Kahit na tong, 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 yung tunog, first time niya pong tumugtog ng buong praise and worship ngayon. Last Sunday, si Pastora Glyza nag-a-acoustic. First time. Isa lang po yung gusto kong sabihin. Hindi po para magalingan kayo sa amin. Hindi po kami magaling. Kailan kayo maawa sa amin? Pastora Glyza, di niya alam gagawin. Pagkatapos niya tumugtog, ako na pala magpipreach. Kanina kailangan kong umalis ng ayos lang ako ng konti ha. Tuntua kayo, nakikita niyo yung pastor niyo. Praise God, palakpakan natin ng Lord.
Pero kailan tayo magkakaroon ng puso na, Pastor, gusto ko matuto kasi gusto ko mabawasan yung load ng burden mo. Ito po yung lagi namin sinasabi. Ito po yung lagi kong sinasabi. Hindi mangyayari kung hindi kayo magdedesisyon. The question is, kailan? Kailan ka magdedesisyon? Kasi holy transformation give us new mindset, new direction, and new transformation. So kung dati, lagi mo nasasabing wala ka ng pag-asa, paulit-ulit na lang, pag na-transform ka ng Lord, kahit yung iba nasa paligid mo walang pag-asa, lagi mo sinasabi, God can still restore me. Gagawa ng way ang Lord. Kahit na walang way, okay lang. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, because surrender brings natural change. Surrender brings natural change. Because transformation happens when you surrender. Pansinin nyo nang nag-surrender ka kay Lord. Nag-surrender naman ako kay Lord. Kasi yung totoong surrender ay hindi lang yung comfortable ka. Remember Zacchaeus? Milyonaryo. Hindi niya sinabi, okay Lord, magbabago na ako. May saving ako dyan na 5 million, ipapamigay ko po sa mga mahihirap. Madalas nating kayang ibigay yung sobra. Madaling ibigay yung sobra. Kasi hindi magagalaw yung comfort mo dun eh. Pero ano yung resulta kay Zacchaeus? Lord, ibibigay ko yung half ng possessions ko sa mga mahihirap. At kung meron akong mga naargabyado, ibabalik ko ng 4 na beses. Dahil ang totoong transformation, ang totoong encounter ay may pagbabago. Kaya huwag mong pikiin ang pag-surrender mo. Huwag mong pikiin yung pagsuko mo. Hayaan mo yung pagluhod mo, may kaakibat na, yes, Lord. Kahit mahirap, kahit aalis ako sa comfort zone ko, kahit natatakot ako, kahit hindi ko alam kung ano yung nag-aantay sa akin bukas, yes, Lord. Yes, Lord. Hindi mo kayang baguhin yung sarili mo eh. Hindi rin kayang baguhin ni Pastor yung sarili ng bawat isa na nandito. Hindi kayang baguhin ng leader mo yung sarili mo. Kaya nga laging sinasabi ko, baliwala na may i-inspired ka today, na may i-empowered ka today, pero pag uwi mo, hindi ka magde-desisyon para sa sarili mo na, yes, Lord. Amen? Parang cellphone. Sino dito yung every Sunday ka lang nag-charge? Maya't maya nga tayo nag-charge eh. Hindi ka na nga maalis dun sa outlet eh. Bumili ka pa ng power bank. Lahat ng ng milliampere meron ka. May 20, may 60, may 100, may 10,000, may ganun, di ba? Iba-iba. Kasi ayaw mong mamatay yung cellphone mo. Amen? Ayaw mong malobat kasi doon nakakakonect ka sa mga tao. Doon nakakapanood ka. Doon nakakapagbasa ka. Doon nakakapakinig ka. So, hindi mo i-disconnect yan pag nalobat. Alam nyo na kung saan ako papunta. Kung gaano ka katakot malobat ang phone mo, bakit hindi ka natatakot malobat yung spiritual life mo? Plug in ka every Sunday. Challenge. Iwan yung cellphone nyo ngayon. Magagamit nyo lang yan sa Sunday. Hindi kayo papayag, diba? Magagalit kayo. Tingin nyo ba si Lord hindi papayag? Anak, every Sunday na lang kita nakikita ah. Tapos pag hindi nasagot yung panalangin mo, nagagalit ka pa sa akin? Eh yung katuruan ko, hindi para sa Sunday, every day. Pero unplug ka sa akin eh. Disconnected ka eh. Hello? Amen? Come on. Come on. Sabi mo sa katabi mo, sabi ko sa'yo, para sa'yo to eh.
Tandaan nyo, you can have holy transformation kung walang total surrender sa Panginoon. Gusto natin mabago buhay natin, tama? Sino dito gusto mabago ang buhay? Pag sinabi kong mabago ang buhay, hindi lang yung kahirapan. Hindi lang yung mga brokenness. Ibig sabihin na mabagong buhay, mabago yung isip at puso natin na naka-align sa Panginoon. Sino yung gusto yung ganon? Amen? Amen. Tayo ka nga kung totoo. Tayo ka nga. Oh. Yung iba nag-aalanganin. Sige, manatiling nakatayo. Just be real to yourself. Kung tumayo ka dahil tumayo lang sila, umupo ka. Nahiya ka, di ba? Mapapahiya ka eh. Ganyan ka ka-plastic. Ang daling mag-amen. Ang daling tumayo. Pero ang tanong, kaya nyo bang lakaran? Ang daling tumayo. Kasi nakatayo lahat eh. May nagtanong sa akin, Pastor, paano mo makikita, paano malalaman kung yung tao totoo nagbago? Hindi ko alam. Hindi naman ako si Lord na makikita ko yung puso at isip niya. Kasi pwede nating ipakita sa isa't isa ngayon na kaya mo. Tumayo ka nga eh. Ang tanong, pag uwi mo, kaya mo ba? Kaya mo bang lakaran? Upo na po tayo. Hindi pa po tayo tapos. Introduction pa lang po yun. Hindi. So I want to challenge everyone. What area of your life needs to be transformed? Hindi nyo ako kailangan sagutin. But I know, kanina pa nangungusap ang Diyos sa inyo. I know, kanina ka pa niya sinasabihan, I told you. Hindi ka kasi nakikinig. So ano yung area ng life mo na pwedeng matransform ngayon? Next question. Are you allowing God to renew your mind every day? O hanggang Sunday lang tayo? Lastly, are you still holding on something God wants you to surrender? Ano yung matagal nang pinapabitawan sa'yo ng Diyos na hindi mo binibitawan? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new is here. Pagkatapos ng service, laging pakiramdam nyo, brand new. Pag uwi nyo, nandoon yung old you. Magtataka, ba't nandito ka? I miss you eh. I miss you rin kasi. Niyakap mo uli siya. Join uli kayo. Close na uli kayo. Malungkot ka na lang lagi. Paikuti mo na lang yung buhay mo sa kanya. Kahit di kanya deserve. Iyak mo yan. Kailangan mo mag-valid, mag-status ka, masasaktan ka para mapansin ka ng iba. Mas-status ka na nahihirapan ka na ganito yung buhay mo. Sige, manlimos ka online. Manlimos ka ng attention, manlimos ka ng salapi, ng pagmamahal. Gumimik ka, magpakasaya ka, magpakalulong ka sa mga hindi mo pa natusubukan. Ngayon ka lang nabubuhay. Sulitin mo na. That's the pattern of the world. But God came so that we can be transformed. Amen? So holy transformation is not just a moment. Hindi lang po to isang holy moment lang. But it's a movement of God inside us every day. Diyos mo lang ba siya pag Sunday? Diyos mo lang ba siya pag nakasuot ka ng gospel? Sabi ko kanina dito, hosting team ka lang ba pagka nakasuot ka ng hosting team na uniform? Pastor ka lang ba pag nasa pulpito ka? Lingkod ka lang ba ng Diyos pag nasa Sunday service ka? Anak ka lang ba niya pag nakaupo ka at nakikinig? Every day, sino ang Diyos sa'yo? Paano siya kumikilos sa pag-iisip mo, sa mga actions mo, sa pananalita mo, sa pagmamahal na na-extend mo? Don't be hypocrites, OC fam. We're not that kind of Christian na peke.
Tayo ay mga Kristiyanong buhay na nag-uumapaw sa pagmamahal ng ating Panginoon. Na hindi lang mag-uumapaw dahil overflowing church tayo. Dahil kailangan natin mag-umapaw. Patuloy na mag-umapaw papunta sa ating pamilya, sa ating mga kaklase, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan. Like that Samaritan woman, hindi niya man nagawa yung task niya. Pwede siyang sumalok ng tubig, pero yung tubig niya patuloy na mawawala at mauubos. Yung tubig mo, pag sumalok ka sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong understanding, mauubos. Pero pag ang Diyos ang nagbigay sa'yo, nag-uumapaw ka. Ito kasi, magtatapos na po ako. Ito lang kasi madalas na problema. Nakakampante tayong puno lang tayo. Kampante ka na puno ka lang. Huwag kang makampanteng maging puno ka lang. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang makampante. Dapat nag-uumapaw ka. Kaya nagtataka ka, bakit nauubos ka agad? Kasi paglabas mo dito, puno ka eh. Remember nung anniversary, may pinahawak sa aking baso. Umikot kami. Puno ka, paglabas mo ng Sunday service, puno ka. Eh, binisit ka agad ng anak mo. Thank you, Lord. Grabe, nag-uumapaw ka, Lord. Mama, yung ano kasi, ay, nako! Kapatid, yung babayaray! Amen. Hindi ka pa nakauwi, ubos ka na. Walang masama maging puno, pero lagi kang mauubos pag puno ka lang. Hindi ka overflowing church lang. Ikaw ang overflowing church. Dahil ikaw dapat ay nag-uumapaw. Nag-uumapaw sa grasya niya, nag-uumapaw sa pagmamahal niya para may mabigay kang pagmamahal sa mga taong hindi ka mahal-mahal. Nag-uumapaw sa pasensya para sa mga taong hindi ka pasensya. Nag-uumapaw sa pasensya para sa mga pagpapala niyang hindi pa dumadating. Nag-uumapaw sa kalakasan para magpatuloy. Sa oras ng bagyo ay hindi ka basta-basta mapapaluhod. Dapat mag-umapaw ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-umapaw ka. So dapat hindi lang ako na-bless. Dapat nabago ako. Ang goal natin every Sunday ay hindi lang po tayo ma-bless. Dapat nababago ako. So let's decide today. Hindi lang tayo magiging moment seeker, kundi maging life changer tayo. Everybody say life changer. Let's God, Holy Presence continue to transform you from inside out. Hayaan yung simulan ng Panginoon mula sa ating puso't isipan. Tayo po tayong lahat. Hindi ko po alam kung ano yung mga challenges sa buhay natin today. Lahat tayo gusto ng holy moment. But I pray we learn that sometimes holy moment happens when God interrupts our plan. And sometimes holy moment show up when He interrupts our goals. Holy moment happens when we fail. And because of the holy encounter, nagkakaroon tayo ng holy transformation. Maybe this is your first time, second time, third time, unang buwan, pangalawang buwan, pang-5 taon, 10 taon. But I want to challenge you today. Be the Christian, a follower of Christ, kung paano kanya dinisenyo ng totoo. Na paglabas mo dito, ipagsisigawan mo na ang Diyos na ating sinasamba ay buhay at totoo. Siya ay mabuti, siya ay mapagpatawad, at siya ay mapagmahal. Can we close our eyes at taas po natin ang ating dalawang kamay? Lord, we thank you for every holy moments this month, O God, and for the past months, and for the past years, O God. But more than the moment, O God, we ask for transformation. Change our heart, renew our mind, and help us live a life that reflects your grace, your love. From glory to glory, you are transforming us so that we can be an overflowing
embodiment of your love, mercy sa mga taong kasama po namin. Samahan mo kami lagi. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa panonood, OC Fam. Kung na-bless ka sa video na to, please share it to others. Let's encourage them and let's share the good news to them. And also, kindly please like and subscribe para mas marami pang maabot at matulungan at mabigyan ng pag-asa ng simpleng platform na binigay sa atin ng Panginoon. Together, let's spread love and give hope, encourage one another. God bless you.